na tumulog sa kali dahil walang bahay, abang ang mga kabataan hindi makapag-aral dahil sa baha, dahil walang baon, dahil sa kahirapan. Ang mga politikong nakaupo ay puno ng yaman dahil sa kabanang bayan. Ang tagal-tagal na natin, ilang presidente na ang dumating, hindi pa rin natin nakakamtan ang justisya sa ating bansa. Papalit ang mga pangulo. Ngunit, sige, thank you. Maraming. Kala ko sorry. Kaya, tayo ang lumabas na mga Pilipino. Huwag kayong matapang sa comment section. Huwag kayong matapang sa video. Lumabas kayo at tugurin natin si Bongbong Marcos sa Malacanang dahil siya ang ulo ng mga buhay ng ating bansa. Sino ba ang pangulo natin na nagmalasakit sa atin? Hindi ba si Duterte? Ang daming kabataan galit kay PRRD, pero hindi ko alam kung bakit sila galit kay PRRD. Kung hindi dahil kay PRRD, mga kabataan na buang na galit kay PRRD, hanggang ngayon adik kayo. Naramdaman nyo nung hindi naupo si PRRD sa pagkapangulo. Ang mga estudyante, pag umuwi ng school, bangkay pag-abot sa bahay dahil nirek ng mga kaadik. Ang mga Pilipino, hindi sila makagamit ng cellphone sa jeep dahil andyan ang mga snatcher. Pero nung naupo si PRRD, natahimik tayo, nabuhay tayo ng mapayapa. Pero ipinakulong siya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Biruin mo, palpak ang flood control dito sa ating bansa. Binaha ang Luzon, ang mga buwang na congressman na si Abante, ang iniimbestigahan niya ang Davao. Kung hindi ba naman kayo mga utak-hipon, bakit sa Luzon ang may baha, sa Davao ang iniimbestigahan nyo? Bakit sinasabi na si Abante ay utak-hipon? Dahil ang hipon, nagpalo ang tae pati utak na hindi niya kayang paghiwalayin. Kaya, ito ang payo ko kay Abante na appointed son ni Garcia, isa kang utak-hipon. Sa kabila ng paghihirap nating mga Pilipino, lumulusong tayo sa baha, hindi tayo makatulog ng maayos. Meron palang mga pamilya, meron palang mga politiko na nagpapakanasa, nagpapakasarap sa kabanang bayan. Karapatan natin mga Pilipino na ungkatin kung saan napunta ang budget ng flood control. Mga taxpayer na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito. Biruin mo ang mga anak ng mga kontraktor na mga putang ina. Hindi na sila nahiya mag-post-post ng mga kinakain nila na nagkakahalaga ng 759,000 ang mga gago. Si Chela Alonte, putang ina mo. Bibitayin! Akalanin mo, walang hiya na nag-post sa Instagram niya? Si Chela Alonte, na nag-post siya sa kanyang Instagram account na sinabi niya wala siyang utang na loob sa mga Pilipinong pulubi. Tanga ka! Wala ka palang utang na loob sa mga Pilipino pero kinain ng utang inang tiyan mo ang kabanang bayan. Dapat lang kayong murahin. Karapatan naming murahin kayo. Bakit? Mas masahol pa sa mura ang pagkain nyo sa kabanang bayan. Kaya hidatin ang Indonesia mga Pilipino. Ang Indonesia, mga warrior people na nilabanan nila at sinukpo nila ang korupsyon sa kanilang bansa. E tayong mga Pilipino, hindi ba natin kayang gawin yun? Kayang-kaya natin gawin yun basta magsama-sama tayo. Huwag tayong matapang sa comment section. Dapat matapang tayo sa personal. Ako
congressman na buhaya. Tama! Mauuna nga lang ako. Kaya ito ang mensahe ko sa administrasyon ng korupsyon na puno ng kabangan, puno ng kabubuhan na lahat ng plano ni Bongbong Marcos puro palpak. At ito pa ang mensahe ko sa kay Claire Castro na tagapagsalita ng Malacanang. Sinasabi mo na gumagawa kayo ng malaking investigasyon? Imbestigahan niyo muna ang inyong mga sarili. At ipakulong ninyo ang mga sarili ninyo dahil kayo ay din magkakasabwat. Kayo ang magkakasabwat na mga korupsyon. Ang pinakamagaling doon na pulis natin ay si Torre. Torre! Habulin mo ang mga kontraktor at mga politikong buhaya na kurakot. Ang pinakamagaling daw na senator natin ay si Risa Ontiveros. Risa na bida-bida! Huwag mo ang mga politiko na yan. At ang pinakamagaling daw sa Congress ay si Abante. Abante! I-content mo na ang sarili mo sa House of Representatives dahil alam ng Pilipino na kayo ay magkakasabwat sa pagnanakaw ninyo sa flood control ng ating bansa. Kaya habang maaga pa, Luzon, Visayas at Mindanao, labanan na natin ang korupsyon sa ating bansa dahil ang tagal na nating naghihirap sa bansang ito, wala pa rin tayong nakakamtang justisya at kapayapaan sa ating bansa. Bakit? Ang mga nauupo at nananalo ay puro gago at magnanakaw. Thank you. Kaya ako sa'yo, Kuya Mark! Kuya Mark! Pag ako ay pinaguntin ni Abante na utak-hipon, hindi ako natatakot. Bakit ako natatakot na ang kaharap ko'y puro politikong buhaya? Buhaya! Yun ang boses ng kabataan. Gayahin ninyo ang kabataan, yung nagsasalita. Magsalita din kayo. Huwag lang kayo dyan sa TikTok, mga kabataan. Mamulat na kayo, mga kabataan. Kasi ginagawa natin ito para sa inyong mga kinabukasan. Ang susunod. Joseph Ben, itawag natin ang isa na nag-volunteer dahil siya daw ay survivor din ng baha. At kagaya ni brother, ikaw magbabalik mamaya. Ikaw na mag-identify si Yung Javier. At siya ay may gustong ipaabot sa ating mga mamamayan hinggil sa boses na nararamdaman ng ordinaryong mamamayan na ngayon ay nagtitipon